kami nga aming Panginoon sa Kusina ng Kristo. Lagi namin pagkakalaan naman kanyang mararanasan maging ang kapatayan. Lahat ng aming pag-asa sa buhay na walang ganyan. Panginoon, ang dalangin pangaral ng mga salita sa Panginoon sa pangunan ng Pastor Roy, yung siya ng kalakasan, karunungan at kawahan. Ang maipapangaral sa gabi ito maging isang pagpapala sa lahat ng makakarinig at tunay nga na ikaw ang magbigay ng kapawaan sa bawat isa at tumungo sa kalwalatian ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Pwede na po kayo po. At ngayon po, inayayahan po ang sino man na nais na magsalita dito sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Anyone po. Yung bang nais magsalita? Huwag yung pag-isayang magsalita dito. Last Tuesday, yung pagkitigan ng Pastor Fidel, sobrang nakakabigla yung pangyayari, but I know that Pastor Fidel has assurance that he will go to heaven because Christ saved him to the cross. Yun ang nasisigurado ko. At nasisigurado na ganun din si Nanay Ana. Alam ko lang, nasisigurado niya. Si Pastor Fidel ay nakilala ko June 22, 2023 sa dating sambahan dyan sa baba. Natatandaan ko nung nagulat si Pastor Fidel, bakit ako napunta doon? Bago ko maging malayan ng yung story, the rest was history. Si Pastor Fidel ay tinuruan ako ng Ebanghelyo. Hindi niya ako refresher sa pag-aaral nito. Hinayaan niya na or tinulungan niya ako na mas mag-clear pa sa akin ang Ebanghelyo at makasumpong ako ng kaligtasan kay Kristo Jesus. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil si Pastor Fidel ay hindi niya hinayaan na dumipende ako sa kanya. Tinuruan niya kami ng mga kapwa ko young adult dito sa iglesia na dumipende sa Diyos. At yung papuri ay lagi lamang sa Diyos. Si Pastor Fidel ay napakasimpleng tao. Nasabi ng iba kanina yung kagabi yung sinturon niya ng blue. 2023 pa lang sinturon niya na yan. Yung Manila paper, although from all passion, all school, but that Manila paper has a big impact in my life. That references ay naging malaking tulong sa akin. And because of God's grace, ay dahil sa mga teachings na iyon ay naging isa akong mananampalataya. Pagkatapos ng 2 years ay ako ay naging kabilang dito sa iglesia. Sobrang thankful ako kay Pastor Fidel. He is not just my pastor, but he was or he is my second father. Sila, Nanay Abby, they are my second parents. Sobrang malaking pinagsamahan naman ni Pastor Fidel. Alam niya ni Pastor Ronnie
Every pastor conference, kasama niya ako. Madalas, mapagkawalan ako si David. Kasi magkasinari kami ni David. Madalas ako mapagkawalan na si David. Madalas yun minsan mapagkawalan ako assistant pastor ni pastor kasi lagi niya ako kasama. Pero hindi niya ako sinasama just to explore Reformation, but for me to learn the gospel. And I'm grateful for that. Hindi ko makakalimutan si Pastor Fidel. Si Pastor Fidel ang isang pinaksimpleng tao na may kukumpara ko kay Pablo na he traveled many miles, he traveled many hours. Florida Blanca, Tarlac, Moncada, Pastor Conference, and I've heard from him na punta pa siya sa Davao just to share the Reformation, and I'm grateful. Sabi nga ni Pastor Maya kaya noon, many years ago, nag-blessed ako na naging pastor ko si Pastor Fidel, and that is true. And I'm grateful sa bagay na mahal ko si Pastor Fidel. Alam ko mahal na rin ako. Pero mas mahal ko si Pastor Fidel dahil sa pananampalataya ng Lord sa Kristo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon for aming Pastor Fidel. Nagpapasalamat ako sa LIPC na sila yung pamilya ko for many years. And nawa ay magpatuloy lang ang mga kapatid ko dito sa LRBC, and may pagpatuloy lang yung pananampalataya na nag-iwan ni Pastor Fidel, and kapag sana ng ating revelation. So, Maraming salamat, brother. Meron pong nais salita. Parang may nais sa kwento si Brother Jesslyn. Ano niya na siya mo? Meron. Praise the Lord. Ako pala si Brother Jesslyn, isa sa representative ng Trinity Bible Church. Before po, si Pastor Fidel is member ng association namin since he had the school association sa Lake of Luzon and also dito sa Calabarzon. So, nung bago pa po akong na-endorse ng BBC sa association, Pastor Fidel, nakausap ko siya. At isang bagay na talaga na-appreciate ko sa kanya is yung desire niya na tumulong sa mga workers na mga bago pa. At di ko makakalimutan ng time na yun when I was there malapit sa TBC, papunta yata kami sa isang lugar ng time na yun together with the members sa ASO. He taught me a lot of things sa mga napakapinggan niya sa mga conference. At ang good thing sa kanya is di ko makalimutan na yung mga materials niya na nakuha niya sa conference na yun, not only tinuro niya sa akin, di pa kami masyadong close, di pa sa kami masyadong makakilala since bago pa lang po ako sa association na yun. Pero lahat ng materials, mga PDF, he meant what he said. Sabi niya, i-share ko sa iyo, Brad, that marami kang matutunan dito. This has been helpful to me.
So, nung pag-uwi namin sa bahay, akala ko baka nakalimutan na ni Pastor yung mga sinabi niya. Ano? So, he remembered everything. He gave me those materials, and yung mga materials na binigay niya, naging super beneficial sa akin sa pag-preach at maging sa pag-aaral ng theology. And little did I know na makukuha ko yun sa galing sa kanya ng libre. And nung napakinggan ko for the first time si Pastor Fidel, ang pinakagusto ko talaga sa kanya is yung the way he prays. Every time that either mag-preach siya or mag-pray siya, I can feel that it's not just the words that he speaks. It's something that comes from his very heart. Ramdam na ramdam ko yung prayer niya. And also his humility. He's the type of pastor na member sa aming association na he's the guy that is always humble. He lets everybody speak, give their opinion. At doon ko nakita na ang humility, hindi lang siya bagay na may tuturo mo siya in theology, kundi ang pinaka-best expression ng humility, yun talaga sa buhay mo, express mo yun, makita mo yun sa tao. At naging illustration ko para sa akin ang buhay ni Pastor Fidel on how to be humble. So he has helped me a lot. Nagulat po ako na he passed away. Pastor Fidel informed us in our group chat na wala po si Pastor Fidel. So ako din po, kahit di kami ganun ka-close, we have limited time. We had limited time to be together, pero ako'y papasalamat sa Panginoon sa buhay niya at sa impact niya sa mga shinare niya sa akin at sa buhay niya mismo bilang pastor. Maraming salamat po. Sige po, yung pong nais ko magsalita, mamaya na lang ulit after ng preaching. So, dadako na po tayo sa ating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ating mga ngayong gabi, si Pastor Ronnie Dalawampu, Pastor Mariah, Mission Bible Church. So, narito po si Pastor Ronnie Dalawampu para sa salita ng Diyos. Magandang gabi sa lahat. Ako po ay buong pusong nakikiramay sa po ng aming bahay. Pagkawala po ng Pastor Fidel ay talagang kalungkutan. Sa kabila ng kalungkutan, may kadalakan na dala natin nasa piling ng ating Panginoon. Muli kong gagamitin ang oportunidad na ito upang magpasalamat sa buhay ng ating buting Pastor Fidel. Bagamat nakakalungkot, pero yung pasasalamat ay gusto kong i-express bilang sa kanya sa may bahay at sa gawain sa lugar na ito. Ang laki ng pagmamalasakit ng Pastor Fidel sa mga iglesia. At isa na po kami sa nakinabang sa buhay ng Pastor Fidel. May mga pagkakataon na magkasama kami para kaming, alam niyo po, itong mga huling buwan, taon, ay mas madalas kami po ang magkasama. Ultimo, sa maliit na bagay, sa tindahan, sa sasakyan, sa conference, at sa iba pang mga ministry. Ang katunayan ay marami pa pong pinipipray kami na mga gawain. Hindi lamang po sa amin, kundi sa iba pang mga kapatid na iglesia. At si Pastor Fidel ay hindi na iba sa inyo, sa ating lahat. Madalas po na nagsasalita sa amin sa Sampaguan
Baclo at sa Sariaya, Quezon. Napakalayo. At ang hindi ko po malilimutan talaga kay Pastor Fidel, ayaw niya na kapag mag-preach ay late na dadating. Ang gagawin niya, dala-dala yung bag na malaki, may mga books, may Manila paper, at kung minsan po ay may dalawang baunan na natirang pagkain. Halos lahat ng aming pinupuntahang kainan ay kinukuha yung mga tira at pinapakain siguro po sa aso. Hanggang maliit na bagay, alam po ni Pastor Fidel. Hanggang sa isang book na ibigay niya sa isang bago sa pananampalataya. Isa po ako sa maraming nabigyan ng mga libro. At mapapatunayan ng napakaraming mga kapatiran, hindi lamang po dito sa inyo, hindi iba pang mga manggagawa ang kanya buong pagkatao. May lalarawan ko po na ang ating Pastor Fidel ay isang matapat, may pagmamalasakit sa gawain ng ating Panginoon. Marami po akong narinig kagabi, mga hindi ko kilala yung ibang mga kapatid na sumanggagawa, pero pare-parehas lang kami nagsasabihin. Hindi po kami nag-usap-usap. Kagaya na nakita ng kapatid na Jezreel, ganyan din ang aming impression na kung namin makilala ang Pastor Fidel. At marahil ay may mga karanasan din kayo na ganoon din ang inyo pong nakita. Kaya ang masasabi ko sa buhay ng ating namayang pastor, kamanggagawa, kapatid, guro, pastor, mentor, mabuting kaibigan, at natitiyak ko ng mabuting asawa sa inyo. At marahil po mga kapatid, marami pa tayong pwedeng isipin. Subalit sa gabi ito ay nais ko pong mangaral ang salita ng Diyos. Ang katunayan this coming February 21 ay meron pa kaming kakasal. Narito po yung aming kakasal. At hindi ko na po ang Pastor Fidel makakasama dahil siya po ay nasa ating Panginoon. Maaaring magtanong ako at masabi ko na bakit Panginoon? Nabibigla ako Panginoon. Marahil kayo rin ay nabibigla. Mga kapatid, ang ganito katanungan ay hindi na po bago sapagkat sa Biblia ay may kasagutan ang katanungan na bakit kailangan mamatay ang isang tao. Nais ko pong basahin ang John chapter 11 verses 25 to 26. Bilang pag-alam, pwede po ba tayong tumayo at atin pong sabay-sabay na basahin? Verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan ko ba ito? Tayo maging manalangin, nawa ang banal na Espiritu ay magministeryo sa pangangaral sa gabi ito. Naway buksan niyo ang aming mga puso at ang bawat salita galing sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong nagapangaral ay maging binhi sa amin na sa kapanahunan at sa tamang panahon ay magliligtas, magbubungan. Kami na makasalanan ay sa iyong pinatawad at sa biyaya lamang kami umaasa. Maraming pong salamat at sa iyong papuri sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Sa talata na ating binasa ay nais palawanan ng ating Panginoong Hesus ang kalagayan parehas ng isang namatay at namatayan. Tandaan natin, sila'y tatanggap ng kaligtasan hindi dahil
buhay pa o patay na, kundi dahil sila may pananampalataya kay Jesus. May katiyakan ng isang taong namatay na o nabubuhay kapag siya may pananampalataya. Kung siya ay namatay na, tiyak na tatanggap ang buhay na walang hanggan, at kung hindi pa naman siya mamatay, tiyak na meron din siya tatanggapin buhay na walang hanggan. Sa mga verses na yan po ay panahon na namatay si Lazaro. Yan po ang pinaka-context diyan. Kung titingnan natin sa chapter 11, mula sa chapter 1 hanggang 44, yan ay isang halimbawa patungkol sa kamatayan. Ito ay maaaring dumating sa tao sa anumang oras. At maaaring magtanong tayo at magbigay ng sariling opinyon patungkol sa kalagayan ng isang namatay kagaya ni Marta. Si Marta na kapatid ni Lazaro, noong ang ating Panginoong Yesus ay dumating, ay nagwika at sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, di sana'y ang kapatid ko ay hindi namatay. Marahil ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng isang kalagayan. Ang labis na kalungkutan, ang paghahanap ng lunas o pag-asa, na kung may parang lang sana na huwag na dumating ang kamatayan, at ang ganito'y maaaring tugon ng isang taong namatayan. Ipinapakita ang paglalarawan ng isang tao na nasa panahon na kailangan ng katugunan. Subalit nandiyan ang ating Panginoong Hesus. Matatandaan din natin na bago pa mangyari ang kamatayan ni Lazaro, ay nagpaabot ng balita ang magkapatid ni Maria at ni Marta sa kalagayan ni Lazaro. Nang panahon na yon, ang ating Panginoong Hesus ay nasa ilog ng Jordan, nagbiministeryo, nangangaral. Makikita natin yan sa John chapter 10, prior doon sa nangyari sa chapter 11. Sa panahon yan ay maaaring pagalingin ng Panginoong Hesus si Lazaro kung kanyang iibigin. Subalit ang tugon ng ating Panginoong Hesus, ang sakit ni Lazaro at kamatayan ay para magdulot sa kapurihan ng ating Panginoon. At sa panahon na tayo nagagalamhati at nalulungkot, tiyak na tiyak, yan din ang isasagot ng ating Panginoon. Maaaring kahit ako ay nakaranas nito, kayo, ikaw, subalit ang tiyak, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang nakakaalam kung ano mangyayari sa buhay ng isang tao. Ipinapakita sa bawat nangyayari sa isang tao, ito'y nasa kapahintulutan ng ating Diyos. Lalo na sa ating pananampalataya. May kayunin ang ating Panginoon. Ipapaunawa at ipapahayag ayon sa kanyang napakagandang layunin. Ipinapakita na nalalaman ni Jesus ang bawat individual. Isang tao na nahihirapan, nalulungkot, nagdadalamhati, naghahanap ng katugunan. Salamat sa katiyakan. Salamat sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang minamahal na kaibigan, si Lazaro. Alam niyo mga kapatid, itunuring tayo na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Ano ang mga aral na ating makikita sa ganitong pagkakataon sa gitna ng kamatayan? Una, walang nakakaalam sa mangyayari sa araw ng bukas. Sa Santiago chapter 4, verses 13 and 14, nais kong basahin sa wikang Tagalog, makinig kayo sa akin, kayo na nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan. At isang taon kami mananatili roon, mga malakal kami at kikita ng malaki. Kayo ang hindi nakakaalam ng mangyayari sa araw ng bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay dumitaw at pagdaming pa. Nagpapakita ang talata at naglalarawan sa karaniwan
na ating kalagayan. Karamihan sa mga tao ay walang pagpapahalaga sa tunay na layunin ng buhay. Ang nais lamang nila ay magsaya. Kung titingnan natin sa mga talata na ito, pinapaalala ni Apostle James, kailangan natin makinig. Walang nakakaalam sa mangyayari sa araw ng bukas. Napakasarap na ilaan ang ating nalalagay panahon kagaya ni Pastor Belen sa paglilingkod sa Panginoon. Magbigay kayo at magharap ng mga makakapagbigay, makakapagpalit ng kaligayahan na natamo ng ating Pastor Belen nung siya'y nabubuhay maliban sa piling at gawain ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na maikli ang buhay na ito. Hindi lamang po makikita sa bagong tipan at dahil sa lumang tipan ay hinanggit ang napakaikling buhay. Napakapamilyan ng mga verses na ito. Makikita natin sa Awit chapter 19 verse 10, ang sabi ng sumulat, buhay namin umaabot ng 70 tapos minsan na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa mangliwanag. Alam niyo mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral ng ating sa mga Pilipina, average ng ating buhay o lifespan ay maabot lamang ng 69 to 65, 75. Ito po ay kung malakas, hindi naman ibig sabihin mamamatay na tayo kung mayroong edad na gano'n, pero mostly marami na pong namamatay. At kung ating ang titingnan, ang edad na 70 o 70 ay halos average. At kung ang ating Pastor Fidel ay anim na po, halos na nasa base lang ng kanyang edad. Talagang malapit na. Kaya po hinahamon ng marami sa ating mga kapatid. Ang hamon na ilaan natin sa Diyos sa mga natitirang panahon at buhay. Baka tayo ay nagpapakaubos ng oras sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron dito na wala pang nalalaman sa mga bagay patungkol sa layunin ng Diyos na pamapahalag mo sa gabi nito, sapagkat ang Diyos ay nag-aanyaya na siya'y tanggapin mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ito ang ating kailangan. Ito ang nagbibigay kalalakan sa atin. Hindi lang yun mga kapatid. Maaari ang iba'y nakarinig na ng maraming pangaral, sermon, pero hindi ka pa humahakbang ng paglilingkod sa Diyos kagaya ng ating Pastor Fidel. Totoo naman hindi lahat ng tao ng paglilingkod kagaya niya. Subalit maaari tayong maging masaya sa mga nalalagay panahon na ilalagay natin dito sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng buhay sa Diyos. Pinapalalahanan tayong lahat na magbigay tayo ng tamang panahon para sa Kanya. Sapagkat ang mundo na ito ay hindi lamang kasama ng masama. Sinisikap tayo ng kaaway na ibagsak. Lalo na ang Ebanghelyo pinapangaral at ako'y naniniwala na kung ang ating Pastor Fidel ay nagkapalit kami ng kalagayan, ito rin ang kanyang ipapangaral. Ang nalalagang buhay natin ay paglingkod natin sa ating Panginoon. At hindi lamang pinakikita na rin ang buhay. At ang dalawang punto na gusto kong ipakita ay yung napakaganda na sinabi doon sa talata na una natin binasa sa John chapter 11 verses 25 and 26. Ito'y pagpapakita ng pag-aalay ni Kristo ang tanging lunas na meron sa kalagayan sa mundong ito at ito'y ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay dadating sa lahat ng tao, kailangan maunawaan natin na merong lunas. At ang tanging lunas dito ay ang pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Dito sa talata natin binasa, ito ang kanyang pagkabanggit. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Ang sinong sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinabi ko? Ito po yung katanungan ng ating Panginoong Hesus kay Marta. Hindi ito tumutukoy sa lahat ng namatay ay may buhay na walang hanggan, kundi doon lamang sa sumasampalataya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya ang pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo na nagliligtas. Kaya nga po mga kapatid, tanong ating Panginoon Jesus kay Marta, naniniwala mo o sumasampalataya? At itong tanong na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para din sa ating lahat na nandito, hindi lamang sa nagdadalawhati, sapagkat tayo lahat ay magiging katulad ng ating Pastor Fidel. Walang makapagmamalaki sa atin na kaya mag-i-extend ng ating buhay. So kailangan natin maunawaan ang lunas na ito at maraming talata sa Biblia patungkol sa kamatayan. Hindi ko na maituturo lahat sapagkat napakalimitado po ng ating oras. Magbibigay ako ng ilang mga talata o magbigay ako ng 3 uri ng kamatayan sa Biblia. Subalit hindi ibig sabihin nito ay mas mahalaga ang isa at ang isa naman ay walang halaga. May 3 uri ng kamatayan na naitala sa Biblia na dapat ay malaman natin na ito ay may lunas. Ang unang kamatayan, ito ay napakapamilyar lalo na sa ating mga matatagal na mananampalataya. Ang unang kamatayan na ito na nilunasan ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag na spiritual death o ang kamatayang spiritual. Alam natin lahat, simula nagkasala si Adan at si Eva na wala ugnayan o ang relasyon ng Diyos sa tao. Makikita natin sa Roma chapter 5, verse 12, isahin ko sa Tagalog. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong kamatayan naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Itinuturing ng salita ng Diyos na ang lahat ng tao ay makasalanan at ito ay spiritual death. Kamatayan spiritual. Marahil nabubuhay ka pero tinitignan ka ng Diyos na makasalanan. Bagaman marami pong mga argumento ay hindi ko na po maiilahan lahat. Subalit ang napipiliya ko, ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Kasama ako, kasama ikaw. Salamat na lamang sa biyaya ng ating Panginoon na tayo ay hinahawagan niya. Sa Roma chapter 3 verse 23, dito pinatunayan na ang lahat ay makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi na makaabuhan sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala kahit na isa. Kaya walang lunas na kung pwede may tapat sa kalagayan ng tao. Ang pagiging mabuti, ang pagiging religyoso, ay hindi lunas sa unang kamatayan. Bagaman maraming tao nalilito pagdating dito. Ito ang katunayan. Bakit nga tayong mga reform ay tinawag na reform. Ano mo? Kasi hindi tayo naniniwala na tayo maliligtas sa mabuting gawa. Hindi sa biyaya na tinuturing na ang tao ay patay. Marami pa pong talata. Bali, lilipindahan ko ang mga talata na ito dahil po sa ituturo ko naman ng ikalawang uri ng kamatayan. Ang ikalawang kamatayan ay panghabang buhay na kamatayan. Sometimes, tinatawag po itong eternal death. Ang makikita ko natin ito sa Revelation, chapter 20, verse 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy.
Bagaman dito po ay binanggit ang panghabang buhay ng kamatayan at bagaman hindi pa ito naiulit dahil meron pa pong final, judgment, ay sinabi na ng talata na ang kamatayan at ang Hades, ito ay ilalagay doon sa dagat-dagatan apoy. Ito pong ganitong paglalarawan ay tinatawag na panghabang buhay na kamatayan. At dito po ay makikita natin sa madaling intindihing paraan, ang tao kapag namatay ay may patutunguhan. At tayo naniniwala, every time na tayo maraming tumatayo at lagi natin sinasabi, ang Pastor Fidel ay nasa presensya ng Diyos. Tayo naniniwala sapagkat naghahawak tayo sa katotohanan. Subalit sa mga hindi naniniwala, tinanggihan ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, kasama po sila na itatapon sa ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, itong mga kamatayan na ito ay dapat malunasan. Makikita rin po natin mga kapatid ang ikatlong kamatayan. Ang ikatlong kamatayan ay ang physical death. Ito makikita natin sa katawan ng Pastor Fidel ay katawan na lang, ang kaluluwa ay hiniwalay na. Bagaman marami din yung argumento pagdating dyan ay ako po'y naniniwala na ang kaluluwa ng hiniwalay ay tiyak na sa Panginoon kapag may pananampalataya na siya'y nabubuhay pa. So itong ikatlong kamatayan na ito po yung umuuwi doon sa lupa. Ito po yung inililibing, ito yung nabubuhay. At ito ay mararanasan at lahat ng tao. Subalit, tinugon ng salita ng Diyos ang dahilan kung bakit kailangan mamatay. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Isang katotohanan kung bakit kailangan mamatay ng tao para palitan ng hindi nasisira. Para po bang ganito yan mga kapatid? Kahit paano pong kalungkutan ng isang malapit sa isang namatayan, ganun din ang mangyayari sa kanya pagdating ng araw. Kailangan niyang ang katawang lupa na ito na nagkasala ay mapalitan ng tinatawag na glorified body. Ibig sabihin, ang kamatayan, kung ikaw ay mananampalataya, ito isang napakagandang pangyayari sa buhay. Sapagkat yung katawan na ito ay papalitan na ng hindi nasisira. So makikita ko natin mga kapatid na may lunas ang ating Panginoon. Kaya ang paalaala ng Biblia na maikli ang buhay, mayroong dagat-dagat na apoy, may kamatayang pisikal. Itong mga kamatayang ito ay nilunasan na ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag nating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay biyaya. Hindi lamang isang kamatayan, kundi sinira ng Panginoon Jesus ang kamatayan ito. At ang lunas na ito ay dahil sa pag-aalay ni Kristo doon sa Diyos. Hebreo chapter 9 verse 28, kaya tulad din ni Kristo na nag-alay ng kanyang sarili minsan para sa mga kasalanan ng marami at magbabalik siya na walang kasalanan sa mga naghihintay sa kanya. Ito po ay promise. Ganito kaganda ang naunawaan ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang talatang ito rin ay
nagpapahayag na si Kristo nag-alay ng buo, hindi kalahati. Dahil tayo yung kasalanan. Makikita natin sa lumang tipan sa Hosea chapter 13 verse 14, aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Siyon. Aking tutubusin sila mula sa kamatayan o kamatayan. Saan ang doon ng iyong salot o Siyon? Saan ang doon ng iyong kasiraan? Pagsisisi ay mailingin sa aking mga mata. Makikita natin ang victory sa kamatayan. At ito'y naranasan ng ating Pastor Fidel at maranasan ng lahat ng sumasampalataya. Wala tayong ibang mapangahawakan sa ganitong pagkakataon. Marahil pwede ko kayong encourage, pwede tayong pansamantala na magkaroon ng kaunting kagaanan. Subalit, ang kaaliwan ng salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Dito tayo umasa sa pagkatipintunan. Hindi lang yung mga kapatid, tandaan natin, nilunasan na ang sumpa sa kamatayan. Kailangan natin makalaya sa mga maling paniniwala ng tradisyon, ng religiyon, anumang uri na pinaniniwala. At alam niyo, katunayan sa iba, kung wala tayo mananampalataya, at sabi nila, nag-uuli lang yan ang kaluluwa. At pagkatapos ng ilang araw ay saka pa lamang pupunta ng langit. At sa iba naman, kung tatawag ng mga magbabasa o rosaryo upang iligtas ang kaluluwa ng isang naman. Mapalad tayo mga kapatid, nabubuhay ka, nabubuhay ako, pero may katiyakan tayo sa salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, si Jesus ang pinagmumulan ng buhay. At siya ang pagkabuhay. Ang mga taong tiyak na may pananampalataya kay Jesus ay magkakaroon din ng katiyakan sa buhay na wala. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi isang paglipat sa isang bagong buhay. Buhay na wala ng hirap, hindi na mapapagod, hindi na sasamaan loob. Kung meron man, hindi na magbubuhat ng mabigat na mga buhos, hindi na magdagalaw. Kung minsan ang mga pastor dadalaw, minsan sobrang busy ng mga member, hindi na ako pansin. Isang makadaming trabaho ng pastor. Kadami. Yun yung ako, sabi ko nga, Lord, kung meron ng pwedeng kumalik sa akin ng pagpapastor, ako po'y hiling na dahil ako po'y pagod na. Hindi pa pumunta ng langit. Yun ang trabaho. Ang saying na quitting, sinasabi ko lang, dahil ako po'y pastor Fidel pastor, alam ko ang napakadaming sakit, hirap, financial, batikos, gumawa ka ng bigay mo lahat. Pero alam niyo mga kapatid ngayon, siya na ang pinakamasaya sa amin. Ang mga makaman, may kapili niya siya ng Panginoon. Dahil ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng buhay, kundi paglipat sa isang bagong buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya po ang hamon, bago po ako magtapos, nais ko kayong mamuli na magkaroon tayo ng pag-asa habang nabubuhay kahit sa harap ng kamatayan. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Salamat tayo. Kasama natin ang Banal na Espiritu na sa tuwing may kalungkutan, may ganitong pangyayari, ano ba yan? Ang Banal na Espiritu was word. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Ito ang tunay na kapayapaan. Mga kapatid, nais ko pong
ganitong pangungusap. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat, kundi isang paglipat sa isang bagong buhay sa Diyos para lamang sa mga tao ay mananapat. Kaya kung wala ka pang pananampalataya, ngayong gabi, salita ng Diyos, buhay, nag-aalok, nanampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Ang pananampalataya sa Diyos ay paraan para sa pananampalataya. Nagaya ng tanong ng Panginoon sa kay Marta, ito ba'y sumasampalataya? Tayo ba'y manalangin? Dakilang Diyos, sa ganito pong pagkakataon, nais po namin ng iyo pong pagkumpul. Nais po namin maranasan ang kapayapaan sa pamamagitan ng iyong salita lamang. Tulungan niyo po, una sa lahat, ay ang ating Ama. Siya po ang pinakamalapit. Kung may tao malapit kay Pastor Fidel, ang ating Ama. Siya nakakaramdam ng lahat. Siya tumatanggap ng Diyos. Sa gabi nito, Panginoon, for your word, salamat po sa mga itinuro niyo. At sa aming lahat, na habang nag-aantay ng inyong pagbabalik, makita sa amin ang tunay na pananampalataya. At kung kami mananampalatayanan na hindi pa nagsusuko ng buhay, kaigli na lamang at ito'y paalaala na walang ibang kaligayahan sa mundo ito kundi sa piling nyo sa pamamagitan ng pagpiliin. Naway samahan niyo po kami na habang kami ngayon ay nakakaranas ng talumpayan at kalungkutan. Sa iyo po ang pinakamataas na pagulong sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming pong salamat at sa pagkakas. Maraming salamat, Pastor Ronnie. Para po sa ating huling awitin, ito ay isang awitin composed by Fanny Crosby. Siya isang mananampalataya na mula pa lang siya isila. At this scene reflects her settled confidence that Christ guides His people step by step. Christ provides what is needed along the way. Christ will simply bring believers home to glory. At yung pinalala niya ngayon, Pastor Fidel. Atin pong, at sabi nga rito sa 40th stanza ng awitin na ito, I fear no foe with thee at hand to bless. Ills have no way, and tears no bitterness. Where is that sting? Where great thy victory? I triumph still if thou abide with me. Tayo ba ito ba yun sa ating pag-awit? I'm sorry, yun na nalaman natin. Si Jesus ang siyang paknuban. The first line, sabay-sabay tayo.
magsalita. As kung tawagin si Lori. Lori. Ayan, Lorraine. Lorraine ba? Lorraine? Lori. Lorraine. 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 Narinig ko po kasi na may nag-message po kanina, kaya mas tinanong ko si Mami, nag-message kaya ako, hindi ako po yung sinabi. So, siguro po, i-share ko lang din po yung memory ko po with Pastor. So, nasa Manila po ako noong Tuesday, tapos galing po ako ng school noon, around 7:30 p.m. po pauwi ako. Non-stop po yung notification doon sa phone ko. Sabi ko, wala, ano yan doon? Kasi usually naman po, yung PRBCGC po namin is mga pictures lang po ng mga members po, ganyan. So, nung nakita ko po yung mga notification na, kamusta na si Pastor, ganyan. So, nagsabi ko, ano ba yung nangyari doon? Kasi siyempre po nasa Manila po ako. Naalala ko po si Pastor tuwing Sunday, tatanungin niyo po sa akin, luluwas ka na bukas? Sabi ko po, opo, mag-iingat ka doon na. So, parang lagi ko na po siyang tinatak sa isip ko na tuwing makakasalubong ko po si Pastor tuwing Sunday, is lagi niya po ako sasabihan na mag-iingat po ako paluwas ko ng Manila. Kasi po, lumuluwas po ako either hapon ng Sunday or madaling araw ng Lunes po. Tapos, ayun nga po, so, akala ko po normal lang po na high blood, ganyan. Tapos, na-alarm na po ako nung alarm na po na-check doon sa GC. Tapos sabi ko parang, before po ako matulog doon, nagdasal po ako. Sabi ko, sana maging okay kung ano man po yung nangyayari. Kasi po, bago po ako matulog, is nagsend po si Ate Jen po yata ng picture sa GC na nasa ICU po si Pastor. So, syempre po nakaka-alarm po, di ba? Tapos, nagising po ako ng 6 a.m. noon kasi may pasok po ako ng Wednesday. Sabi po ni Mami, anak ko wala na si Pastor. Tapos parang, syempre po, nag-ready na po ako sa school noon. Tapos parang, napatulala po ako siguro ng mga 10 minutes. Tapos biglang nag-flashback po lang ako. Memories ko po with Pastor, ganyan. Tapos, ayun po. So, sa labas po, nagawa na po ako ng bullets na sasabihin ko po. So, to share lang po, si Pastor po ang nagbinyag sa amin po tatlong magkakapatid po. Tapos, namulat na po kami tatlo na nasa simbahan po talaga kami. Ang pinaka-memorable po siguro was yung youth fellowship po namin about 5 years ago po yata sa lumang church pa po. Parang umalis po kami ng madaling araw, 5 po yata kami or 6. Pupunta po kami Cubao. Tapos yung sinasakyan po namin na bus doon, tumigil po. Nag-stop siya sa SLEX kasi nasiraan. So wala po kaming choice, kundi lumipot po ng panibagong bus. Nagkintay po kami ng same bus. Tapos po si Pastor po, nagpunong abala po talaga siya na parang, uwi po na kayo dito. Tapos sa lahat po ng pasahero, si Pastor lang po yung nakatayo sa gitna. Tapos sabi po namin, Pastor, upo na po kayo dito. Tapos sabi niya po, hindi, sige, upo na kayong lahat. Tapos, habang umaandar po hanggang Cubao, inaalala po kami ni Pastor lahat. So, yun ko po talagang ramdam na ramdam yung pagiging second father po ni Pastor. And pinapahalagahan niya po talaga yung youth po. Para po sa kanya, isa po kami sa mga magtutuloy po ng kasi kami po sa youth, mga parents po namin is member din po ng simbahan. So, parang pinapahalagahan niya po talaga yung importansya po ng faith din po namin as din pong lesson ni Brother Gerald importante daw po na bata pa lang is exposed na po kami sa salita ng Diyos. So, yun po yung pinaka-memorable na gusto niya po na makasama din po kami sa ibang youth po ng ibang church. Tapos, na-expose din po kami sa
kung paano po kami makikipag-associate po sa kanila. Tapos, si Pastor lang po yung kilala ko na sobrang dedicated po talaga sa calling niya po. Tapos, madaling araw pa lang po, minsan pag po nagpupuyan ako, nagagawa po ng schoolworks, magugulat po ako, biglang nag-message si Pastor, 4 a.m., 5 a.m., nagsasend po siya ng Bible verse, ganito po ganyan. Tapos, minsan po mag-chat po ng pag-ingat po sa biyahe, ganito ganyan. Tapos, kapag po yung song po na verse 133 po, yun po kasi yung favorite ko. Nakalimutan ko lang po yung title. Kay Tamis. Magtiwala. Hindi po. Yung, basta po yung 133. Hindi po siya, Hour of prayer. opo, sweet hour of prayer po. Tapos, hindi po siya usually pinapatugtog ng normal na Sunday service. Usually po, kapag prayer meeting po, kasi, ayun nga po. Tapos, kapag po may problema po ako, i-request ko po kay Pastor. Pastor, pwede po mag-request ng 150. Sabi niya pa, oo, sige, noted yan. Tapos mag-send po siya sa akin ng Bible verse. Huli ko po, may-message yun sa kanya last week, Saturday. Kasi po, meron po akong malaking problema ang kinakaharap po. Tapos sabi ko po, parang nahihiya ako kay Pastor kasi mag-request na ako ng kanta. So sabi ko po, Pastor, pwede po mag-request ng kanta. Sabi niya, sige, i-send natin yung message kay Brother Alan. Tapos, ayun po. Tapos, inaabangan ko po yung kapag po di mo nag-reach po si Pastor, sasabihin niya po, oo po. Yung mga ganun po. Tapos, kapag po lahat po ng kanta, kumupumpas po siya ng ganyan. Tapos, ang bilis po mapatawa ni Pastor. Kunwari po, mag-joke ako sa kanya, tatawanan niya po talaga. Isa po siya sa pinakamababaw na tao na konting tumatawag po talaga siya kaagad. Sobrang masayahin tao po. Tapos, isa po siya sa mga lagi nagbibigay po ng Bible. Parang naalala ko po na yung first Bible ko po dun sa lumang church. Yun po yung hindi ko pong birthday gift sa kanya. Sabi ko, Pastor, pwede po bang ang regalo niya po sa birthday ko, yung Bible ko, yung maliit. Tapos, tuwing nagbibigay po siya sa akin, yung first page, lagi po may pangalan ko po na from Pastor and Ate Abby, yung mga ganun po. Hindi lang po ako nabigyan niya po ng Bible booklet, books related po sa religion. Mga pinsan ko po, bibigyan niya po ako ng booklet, sasabihin niya po, bigyan mo sa mga pinsan mo, kila tita, kila tito. Tapos lahat po na binibigay ni Pastor is nakalagay po sa isang bookshelf po doon sa kwarto mo. Tapos lahat po yun galing po kay Pastor. Yung iba po dinadala ko po sa Manila, ganyan. Tapos, kay Pastor po, syempre po, bago pa lang po ako sa buhay Kristiyano. So, ang dami pong preaching, hindi ko po talaga maintindihan. Like, parang kapag naririnig ko po, ano daw yun? Yung mga ganun, parang halo-halo lang po. Tapos kapag po kay Pastor, napapadali niya po yung explanation. Kapag po nag-youth Bible study po kami every Saturday, kada verse po, i-explain niya po na ganito ganyan. Tapos minsan po magtatanong ako, kasi hindi ko po talaga maintindihan. Tapos, yung parang patapos na po yung lesson, bigla po isisingit yung tanong. Tapos English po na parang madali niya yung explanation, kasi po usually 1 hour lang eh. I-explain niyo pa rin po ng super profound to the point na talaga pong tatatak po sa isip ko po. Tapos, ayun nga po, lagi po siyang nangangampay sa mga tao po kapag may bago, tapos kapag po Sundays, sabi niya, kamusta yun po? Kamusta? Ganyan. Tapos, nung last, Sunday po, wala po siya. Tapos, meron po kami youth fellowship na Bible study po nila Ate Jen po sa taas. Si Lola Nenet po yung nagturo po sa akin. Tapos, yun nga po, parang tinanong ko po sa kanila na paano po kayong malalaman? Kasi tinanong ko po kay Pastor yung dati na paano po kayong malalaman na pinili ako kasi po dito nga po si Jacob at si Esau. Pinili niya po si Matong. Nasa tiyan pa lang po. So, inisip ko po, paano po hindi ako napili pala? Tapos parang sinasabi po nila, the fact na
nagpak na po sa mind ko yung gano'ng thought, isa pa po ako sa napili, ganito, ganyan. Tapos, parang, malayo po sa isip ko po nung magpabaptize pa. Kasi po si Mama nung nagpabaptize po siya, nabasa niya na po yung buong libro, ibang Bible po. Tapos sabi po ni Ate Jen sa akin, baka kaya ganun kasi isang sa napili ng Diyos, gano'n. Tapos sabi niya po, nung nagpabaptize daw po siya is hindi niya pa daw po fully na-commit yung sarili niya, sabi ko ni Ate Jen. Ako din naman po, kasi lagi po ako nasa Manila, tapos parang nahihirapan din po ako i-comment yung buong time ko sa pag-aaral ko ng Bible. Tapos, bigla akong naramdaman ko sa sarili ko na kung hindi pa po pala ako ready. Gusto ko pa rin po sana magpabaptize sa birthday ko po sana ngayong taon. Kay Pastor Phil. Tapos, parang 22 years old na po ako, pero dito po talaga ako sa church na to. Lumaki po, dito po ako binigyan. Kapag po birthday ko, lagi po may regalo si Pastor na libro. Hindi ko po nababasa lahat kasi po ang dami niya po. Pero super grateful po ako na nakikitaan po ako ng potential ni Pastor po. And ayun nga po, hindi ko po siguro hinangad yung mga nakaraang taon na magpabaptize pa. Yun po. Tapos naisip ko po, okay, parang gusto ko po sana kausapin si Pastor na next Sunday. Gusto ko po sana sabihin sa kanya paano po yung gagawin na application for membership magpabaptize po. Kasi na-mention din po ni Lola Nenet na nagpabaptize din po sila Ate Phoebe and Naomi ng 18 and 25 years old po yata. Tapos ako po, sabi ko po kay Ate Jen, dito na ako, parang late na ako, ganito. Tapos sabi niya po sa akin, okay lang yan ako, 25. Sabi niya po gano'n. Yun na po, parang inaabangan ko lang po siguro si Pastor na bumalik. Tapos, kakausapin ko po siya without knowledge po ng mami ko na gusto ko po magpa-member. Sabi ko, sige, next week, pagbalik ko, galing Manila po. Kaso, yun na po, sa Wednesday day na po ng umaga. Gulat na gulat po ako kasi sabi ko po, sino na yung susunod na pastor? Para kapag hindi same nung yung knowledge niya, sa knowledge ng pastor, parang kaya kami, mga mamaya, mapalayo kami, ganyan. Sabi po ni Mami, hindi naman siguro laloobin ng Panginoon na mapalayo kami dahil alam niya kung gaano mahal na mahal ni Pastor yung buong simbahan. Pero sobrang pong nakakalungkot kasi parang nawalan din po ako ng tito, ng tatay, kasi po si Papa po nasa ibang bansa po siya, tapos lagi po nakakamaso si Pastor sa akin, tapos inisip ko po kung itutuloy ko pa po yung pagpapabaptize kasi na-imagine ko lang po yun, kay Pastor ko po gagawin. Tapos parang sobrang lungkot po kasi hindi ko pa talaga in-expect na si Pastor po kumakain po siya. Sobrang healthy po ng lifestyle po niya na lagi po siya nakagulay. Parang nakikita ko nga lang po is lang po yung meat na kakain. So parang sabi ko, sa puso? Parang hindi ko po talaga in-expect. Tapos, napansin ko po nung mga nakaraan po na may event po sa amin mga kasal po. Sobrang kitang-kita po, evident po sa reaction ni Pastor nung kinasal po sila, mga pinsan ko po, kasama po si Pastor. Very naluluha po siya, natutuwa about kapag po na-mention niya yung word na buhay po. Tapos, ayun na po, parang ako po sa akin po kasi galing yung picture na to. Tapos, nung nalaman ko po na wala po si Pastor, dali-dali ko po hinanap lahat po ng picture ng kasal. Tapos, nakita ko po itong picture na to. Tapos, yun po yung sinend ko po dun sa GC po ng simbahan. Tapos, sabi ko po, parang, nung time na yun, bago po sila magpa-picture ni Leia, hinawakan po ako ni Pastor. Sabi niya, pang-picture lang kami niya. Sabi ko, sige po, picture mo kayo na malaki. Wala naman ako nakapila.
hindi ko po alam na yung picture na po yun na pala, yun po pala yung gagamitin niya po. So, nagulat lang po ako na yun po pala yung isa sa pinakamagandang picture na magkakaroon po siya at yun po yung gagamitin niya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Meron pa po gusto na salita dahil si Brother Afi ay umuwi na po doon. Hindi na po sila ng nagpunta po siya. Meron pa po gusto na magsalita. Wala na pong gusto na salita. Wala na pong salita. Salamat sa Panginoon. Kaya yung makikinamay sa pastor. Sasabi na kay pastor sa 5 taon na kasama namin siya. Bali siya ay dumating dito nung kami kakakasal pa namin sa kabilang pagpasakot ng buti. Kabali siya ni Pastor Arnedo. Siya yung namin visit talaga ni Pastor na malinis sa kanya dahil si Pastor kaya nag-ilis ng magmamahilig na sila sa siya nabibigay sa amin. Si Pastor ay pagkakilala ko sa kanya, lagi kong nakakita talagang gusto niya talagang magturo yung kanyang mga tunan. Kahit na nga minsan nung mga bago pa siya, kahit kahit isang tao lang tuturo niya talagang gusto niya talaga kumbaga sa iba pag siya namin tuturo parang nilinis ka rin pero siya talaga willing talaga siya magturo kahit nagsosobo lang isang kami noon kahit nagsosobo lang ako natuturuan niya talagang nakita ko sa kanya talagang masigasig siya na magturo talaga. At nakita naman natin talagang kahit na malayo yung biyahe niya ay talagang gusto niya matuto. Sa Pampanga, sa Tarlac, aalis siya dito, beres na umaga. Pagdating ng gabi, magtuturo siya sa mga kalalakihan. Kinabukasan, magtuturo siya. At pagdating ng linggo, minsan 2 church pa ang kanyang pupuntahan para mangarap ng salita ng Diyos. At marami siyang ina-attinan ng mga conference. Talagang gusto niyang, bagamat marami siyang natutunan sa kabilang panahon, gusto pa rin yung matuto at maibahagi ito sa marami. Gaya din na nakaraan ng mga nakaraan taon, nagtutulong pa rin siya sa mga sa Cavite. Kalalakihan. Dati doon, nag-online pa sila, tapos minsan si Pastor doon, bubuta pa doon para lang magturo. Gusto niya talaga yung kaalaman na binigay sa kanya ng Panginoon ay gusto niya maibahagi. At gusto niya yung lalo na po ang maraming pangkalalakihan ang matuto o gamitin ng Panginoon sa mga pero kanya hanggang dito na talaga ang buhay na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Naging makapulong naman ang kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang kalakasan na bigay ng Panginoon. Ginamit niya para ipagkindot ito sa ating Panginoon. At nung nakarang Merkulis ng gabi, hindi ko akalain na ganyan mangyayari. Malakas pa siya, nandiyan na namin sa gagamit. Malakas pa siya, nandiyan na namin sa hospital. Sabi nga niya, nakita ko rin, si Pastor ay umiiyak. Siguro dahil
Yung nararamdaman niya na wala ko siyang kasi naalala niya yung church yung nakabalak siya. At sabi niya, isa kong mag-ina kasi hindi ako makapagkaroon. Brother Alan, sabi ni Pastor, ay yung nabahala sa prayer meeting. Pag-fishing daw muna namin si Gerard at si Ivan. At nung pasuli si River, binigay sa akin yung passport. Yung passport ng church. Binigay sa akin passport. Umabot hanggang alas 4. Pinasok na siya doon. Wala na sa emergency room. Sabi ko pala na siya. Sabi ko din nito, uwi na kami. Uwi na ako at sasama ko na siya dasa. Para hindi na makabala. Pero nung pag-uwi namin, nagmasok na ako sa school. Dahil ang nagulog sa kami, tumawag na si Victor. Hindi siya nakaligtas. Niliwasan ng Panginoon. Hindi rin siya pinaghirap ng matagal. Ang oras na yun, simula alas 4 na bago ko siya umuwi, may nararamdaman din yung sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng tiyan. At nung bago pa sa galing, bago pa siya, nung oras na yun, nung maaga nga pala sa Alsabe, sabi ni Alsabe, gusto galing ng pasunta sa doktor, kung bago pa, pero ayaw niya. Binigyan na siya ng gabi. Pero nung gabi, nagpunta ko doon, nagpapadala ng gamot sa sakit na sa kaya, bilang ate ito. Pero nung dumating ako doon, ay tinanong ko siya, Pastor, ano mo, musta? Makala ko pa, meron kang ininom na gawin, pero hindi na ininom. At ang sabi ko sa kaya pa, mapadala ka sa hospital. Brother Alan, hindi ko na kaya, pinahirapan ko siya. At yun, bago namin siya dalhin, binili ko pa siya sa medical. Pero talaga mababa ng kanyang blood pressure, 74. Tapos sabi ko, sige, may desisyon ng sponsor na dadalhin sa hospital, ito ko ng good rest. Pagbalik doon, sabi ko din, hindi mo ulit. Ganit pa rin ako. Dali-dali na ako sa hospital. Wala daw ICU, bakante. Tumawag si Jay sa api-api. Sabi, provision na lang. Hindi katangihan, wala din naman bakante. Basta naman sa kabilang private, wala din. Nag-desisyon na sila kasi hindi naman pwede siya magpaalis nito. Hindi sila bibitawan na walang nakakala. Hanggang na rin siya pero kung ano nangyari, sige na nakakaano doon na pagdating ng alas 4 yata yun, hindi na rin siya sa taas room na gano'n siya nakaloon at inoperahan na rin. At kapag yun, angiography lang ba yun? Ayun. Yung puso. Meron ba? Pero kami hindi yan pero okay naman din yung opera. Pero hanggang doon na talaga. Pero dahil wala tayong nangihinayang at magiging mga pastor, mga kaibigan, meron pa sila mga plano pero hindi na ilong ng Panginoon na matuloy dahil ang kanyang buhay. Hindi tayo kukulangin, wala lang mas sa takda ng Panginoon. Pinagdala ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Masasabi natin na buong lakas niyang ginawa ang kanyang makakaya para maglingkod sa Panginoon. At ayun din, Lord,
kami naglalangin si Ate Abby, sa kanyang buhay, kanyang dalawang anak din na nadasa, si Leia, at hindi naglalagin namin yung aming church. Wala kang pastor. Naranasan na din namin ito nung wala kang si Arnelo. Bago naman din si pastor, wala din buong taon, 2 taon niya tayo, wala kang pastor. Katulong din ng mga pastor, linggo-linggo nagpapagala. Pero salamat sa Panginoon, meron namang asosasyon ang Reform Baptist sa Calabarzon. Tapos ito si Pastor June, willing naman sila na mag-commit ng 2 Sundays para mga sabi niya, papayagan nila at nakikipag-usap sila sa grupo nila. Tapos kung pagkatapos na yun ay sasabihin sa amin bilang iglesia kung kami papayagan sila. Independent naman ng iglesia, independent yun handa sila naniniwala naman sila na pagdating kami naman ang iglesia independent. Kung walang pagsang-ayon ng iglesia, hindi kami natutuloy. Pero salamat sa Panginoon, talagang pinangalangin na magkaroon ng mga habang wala pang pastor, may tutulong na iglesia. Salamat sa Panginoon sa mga mabuhay na 16 na ginagawa ng Panginoon kay Pastor. Nakasama namin silang mga panahon. Talagang masasabi talaga na pag sinagtuturo, talagang determinado, haba. Sabi yun. Pero talagang gusto talaga niyang ipaliwanag talaga. Kaya sabi nga ni Pastor, lagi linggo-linggo, meron lang dito mo. Pero kung nga siya yung yung tagal-tagal na ginawa niya illustration, may puno. Tayo may puno. Siguro, hindi naman dumadalo. Ewan kung nadala ng CDO, pero isang illustration na yung puno. Paulit-ulit yung tinutulog yun. At sinasabi sa akin, lahat ng mga preaching niya, talagang tinilipin niya. Kaya makikita mo sa bahay na, ang dami ng libro. Isang pinamimigay sa amin, sa iba pinamimigay. Kaya talagang gusto ng pastor matuto. Sa pa, kada lahat ng mga inaatin na ngayon, makikita mo siya ng Diyos. Balik ako. Kahit na iba, may nag-preach dito, may bigado kami preacher, talagang nag-nunod sila dito. Talagang gusto ng matuto. Patubig na pag-inod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kung meron po may gusto mong salita, welcome po. Sige nyo siguro. Salamat sa Panginoon.